doon sa school, kasama itong mga ito. Bago dumating ang missionary, wala po itong mga establishments dito, like the church, the hospital. Zero, as in zero. Dahil nga po, walang nag-initiate. But when the American missionaries came, they've started Christianizing the people. Parang slowly naging Christians. And so, when the people became Christians, they've started donating piece of their land to make those ones. First, we have the church, and then the school, and the hospital. Those are the three first buildings that was built in this area. Now, secondly, after Christianizing the people, they've opened up the orphanage. And so when they built the church, nagkaroon na kami ng convent. We have the nuns, and then they've started adopting children from other places like Kalinga, Ponto, and nearby municipalities. And so, when the people were Christianized, kailangan nilang palakihin ang lugar ng Kristiyano. Kasi nandito sila lahat, nag-iipon-ipon. So, nung dumating na nga yung time na naggagawa na sila ng mga tao, katutubo ang katulong nilang gumawa niyan. Since then, nung school, noong araw daw, kahit nag-grade 3 lang ang tao, basta as long as they can explain, as long as they can at least educate, na-absorb sila na maging teacher. Yes. Naman tumira si Dr. Henry Scott, one of the missionaries who came into Sudan. Nag-adapt siya ng mga what's this? We do not invite anyone to join us in that day sa November 1. Kasi that is pagbibilin na parang simple reunion for the family. Yan kasi ang inuuwi ng mga nasa syudad and other places. So, when they come, it is purely for the family. Now, the next day, pagka nagtirik na kami ng kandila sa simbahan, pwede nang mag-invite. Everybody, anyone can join us. Pero sa first, hindi. One thing more, ang undas namin is very solemn. Hindi kagaya sa big cities na when undas comes, ahead of time, nandun na sila sa cemetery. They can even make party. But here, no. Uuwi kami, and then kahit na yung simple lang, simpleng yung pinaka-delicacy namin na pinigpikan, na it will be shared for the family. Hindi yung kagaya sa other cities na they spend a lot. Pero dito hindi. Ang ganda ng undas dito. Ang isa pang namin dito, kapag kami namamatay, we do not give their jewelries. I mean, ayun parang sinasama sa libing, oo. Kasi naniniwala sila na kung pwede nga lang naked ang patay. Hindi, you might be asking kung bakit merong mga empty tombs. Mas cheaper kasi na gumawa ng double door rather than doing the one single door. Naging practical lang sila. Kumbaga po sa Tagalog, nakaabang. Opo. It doesn't mean na kapag ganyan is meron ka agad susunod. At saka hindi kailangang yung asawa mo, any of the family. Okay. Hello. As you can see, lahat ng ulo nila nakakalap dito.
where the sun rises. Oh. Because they believe na as the sun rises, the sun will rise. Oo nga. Lahat sila po. Harap po dun. Ganyan din kaya sa ano? Hindi mo kailangan lang. Sa US din po yung style nila. Tapos dito, wala kaming sepulturero. No. Kunwari, parating na ang undas. Before the end of October, linis na yan. Ang mga tao lang din po dito. Oo. Clean your own garden. Tapos, kung gusto mong magpintura, pinturahan mo. Pero kung okay lang na ano, ganyan na lang. Pero, obligado kang maglinis kasi mahihiya ka sa mga tao na ikaw lang ang linis. Mahal. Alright. Ang sakit. Sakit na guys, ng hita ko. Kulang. Ganda ng view, oh. Pak. Ganda, oh. Wow. Wow. Wow, wow. Naka-education para hindi mawala yung tradition. Kaya nga. Pero, mga kabataan ngayon is ew. Ew. Oo. Siyempre nga naman, mamaya. Ito natin sila. Kwento ko sa inyo kung paano nila buhatin yan. Mga kabataan ngayon. Ayaw ko. May gabay na naman. Dati wala. Aray. Mataas yung bantang lang na. Ay. Pag-akyat. Ito na talaga guys. Mas mahal. Di ba echo nga? At mag-echo talaga yung boses ko dito. Marge, nag-e-echo ng sarili. Marge. Ang lalalim. Not just stairs, but deep stairs. Oh my God. Except, Oh my God. so, kailangan pang huli tayo pag may ano tayo turista. Guys, it's so deep. I know. Yari. Ito rin yung daan pabalik. No other choice. Oo naman. Kalak mo karanaw, labing tuwa Wow.
Ganda rock formation. Parang mas ginawa yung bumundok dito. True. Parang mas okay dito. Palalim siya, guys. Tingnan nyo. Kape, pero yung dahon niya mas malapad. Oo nga. Oo nga. Naman tayong kakaib. Parang dahon ng kainito. Oo, no. Ala, ahaw naman. Ganda, guys. Ganda dito. Ganyan. Dahan-dahan mo sa malaki ng steps. Hinihila ko na lingkot ko. Sige, pahinga muna. Laban. Laban? Laban to. Gosh. Pero mas mahirap ako Okay sa dito. Dito sa bumutok. Parang marami sa... Sige. Doon kasi sa bumutok, ang daming ano eh. Slopes eh. Oh. Ako muna. Ay, ako muna. Sige. Yan. Ang taas eh. Grabe. Dito ka muna. Uy. Upper 15 years. Ano po yung package na pinakamatagal na? Pahinga muna. Ay, yung dalawa dito. Makaganda. Hindi po. Hindi pala kanina. Parang maliit. Sige. I'm here na, guys. Sabi pawis ko. For ano daw? For content na. For ano. Aray ko. Sinong buto? Ay, bato. May mahaba, may maiksi. Okay, reminder, we do not bring our young ones here. No. Especially babies, aging 0 to 7 years old. They're not being buried in this way. Yes. Now, yung dalawang klase ng kabaong natin is, yung mahaba, sila yung nakahiga. Yung maliliit, sila yung nakabaluktot like this. Talagang i-squeeze sila inside the coffin para magkasya. Ang ritual nitong mahaba, dito kasi habang nakahiga ang patay, they are not considered dead. They are sick. So, kapag ay nilagay na sa kabaong, that will be the time na declared dead na sila. So, with these small ones, kung makikita ninyo, merong maliit na, merong almost dilapidated chair. Yan ang ginamit nila during the last 24 hours of the way. Kunwari, bukas ang libing. Opo. Ngayong araw, pagkatapos ng lunch, pauupuin nila yung patay. Ang pagkakaupo ng patay, nakamwestra na kaagad yung paa niya. Para mas madali nilang mabaluktot kinaumagahan kasi. Pagka pinaupo na kasi yung patay, ibig sabihin bukas libing na. So nakaganyan na yung paa nila.
Nakaupo sila, merong bato sa ilalim para nakabaluktot na ito. Nang bukas pagkatapos ng lunch, ibababa nila yung patay from the chair. Pahihiga nila, syempre matigas na, di ba? Matigas na. Nakaganon na siya. Firstly, they will break the bones para mapaliit siya. To bring the body in to fetal position. Paniniwala kasi doon is galing tayo sa mama natin na nakaganon, nakatalungkot. And so we'll go back on earth on same position too. Para if there will be reincarnation, ganun pa rin ang lakas niya. Now, pagkatapos nilang baluktutin yung katawan, tatalian nila yan ng vine. Hindi sila gumagamit ng rope. Vine ang tatalian. Babalutin nila ng special blanket, death blanket, to protect the body also. Kasi kapag nag-stretch out yun, mas mahirap. Ngayon, tatalian nila ulit yun para magkaroon naman ng hawakan ang magbuhat. So, from the house, ang pinakaunang bubuhat niyan, yung mga close member of the family. Apo, kasi ang mga anak, hindi usually, they do not go with it. Hindi sila sumasama. Yung mga apo, pamangkin, sila ang unang bubuhat. 100 meters, 150 meters away from home. Ang gagawin nila dyan, para sila maglalaro ng basketball. Kung buhat mo yung patay, gusto kong buhatin, I have to be smart enough. Get close to you, grab the body, run. Huh? Yes. Kasi nga, ang karamihan gusto nilang buhatin ng mas matagal. You know why? Patay na nga sila. So, nasa decomposition time na sila. Yung fluid coming from the body. The more fluid that will flow to you, the more blessings. So kaya sila nag-agawa. Ito ang pinakamabilis na burial actually kasi nga kailangan mong tumakbo. Tumakbo ka para mas matagal mong mahahawakan yung body. Agawang base pa tayo parang basketball. Pero make sure na hindi mo ibabagsak yung Ginagawa pa rin po siya until now. Yes, ma'am. Di paano po meron na pong insidente na nabagsak Na ano? So far, wala pa namang Parang nakakatay mo na lang kaya nga kung takbo. Kaya nga, kailangan maging alisto. Listo. Malakas ka. Kailangan paghawak kasi patayan mas mabigat kesa sa normal weight. Yes. So, Timel, question po, hindi na po ginagawa yung usual na since Catholic Christian naman po tayo, di ba meron tayong at least a week for wake, mga ganun po. Yung hindi nyo na po ginagawa yun. Alam nyo dito sa Sagada, mula nung umuwi ako ng Sagada, never heard na merong binantayan na isang linggo. The most is 3 days, 2 nights, 4 days, 3 nights. That's it. Not unless kung ang pamilya mo nasa malayong lugar na kailangang maghintay. Hindi ka nila ilalagay sa kabaong. Nandun ka lang sa bed or sa floor. So, hindi rin po for sure itinatanggal yung tao doon. Balsamo agad. Balsamo yung mga disease dito. Nung unang panahon, wala daw yung balsamo. So, ang ginagawa naman nila is medicinal plants. Like yung marapait. Opo, yung kanina po na. I-squeeze nila yung, kukunin nila yung juice. Lalagyan nila ng asin. And then, pahid-pahid. Just to Preserve lang. for a while. Kasi yun naman, hindi naman yung tatagal ng 3 araw. So, asin, medicinal plants, So, hindi po siya mamamaho. Hindi. Tapos, just in case, kasi nga wala, di ba, walang balsamo. Yung, tapos ang bahay namin noong araw is kugon. So, kubo siya, maliit. Apo. Ang kugon house kasi, nandoon na lahat. Dining, receiving room, bedroom, Apo. yung kitchen mo. Ang kitchen doon, kasi,
ang karamihan kasi kahoy ang gamit. Nandun na, kunwari, ito yung lutuan, nandito yung patay, magpapausok sila ron. Kasi hindi pwedeng mamatay ang apoy, lalo na kapag may patay. So, basta 24 hours, 48 hours, basta merong apoy na nakasila. Lalagyan na yun ang isa, hindi mo masyadong maaano yung Kasi nga, Tapos, ang gagamitin nilang yung kahoy. Yung mga guava leaves. Para yung bango. Hindi maaamoy masyado. Okay. Now, kunwari ngayon na ang libing. Pagkatapos nilang baluktutin, on the way na sila. Bago sila makarating, kunwari dito ang pagdadalhan, bago sila makapasok ng kalsada na inakyat natin, bago kung saan kayo magbabayad, mag-uumpisa na ang ingay doon. Somebody will clap, somebody will shout, to wake the spirits around, to let them know na merong parating. Yes. Okay. Interesting. Now, pagka naiyakyat na yung patay, kasi kunwari ngayon ang libing, early today, merong nagdala ng coffin. And those who carried the coffin will be the one responsible to make the scaffoldings. Yung improvise. The ladder, or kahit na ano na pagpapatungan nila. Sila na rin na magbubutas ng wall para ma-insert nila yung steel bar to carry the coffin. Kasi merong carrier sa Magdi-drill po dyan. Diba nung araw walang driller? Opo. So mano-mano yan. Kaya kailangan maaga sila. Pag nandito na yung patay, pag nailagay na sa coffin, syempre balot na balot, diba? Kailangan nilang butasin yung ng mata, yung kumot sa harap ng mukha niya para maiayos yung buhok. Importante yung buhok. Oo. Importanteng ayusin ang buhok. Bakit? Para the hair will not be pricking the face. Kasi kapag ka ganun, yun yung sabi mo na kasabihan. Na kapag ka ganun na pagka humangin, tapos gagalaw yung buhok, mangangati, di ba? Or masakit. Somebody will feel that. So, kailangan nilang i-fix yun. Kaya bubutasan siya. Hindi na nila ibabalik yung yung tinanggal nilang Naka-expose po. Naka-open po yung part ng face. Diyan sa coffins nila. Yes. Yes. Kasi nga iaayos nila yung buhok para hindi... So, pwede pa silang mamintana. Oo. You're right. Pagkatapos na nun, pagka well-fixed na yung coffin, and make sure that the coffin will not be moving, bababa na sila. Pero bago sila umalis, they need to destroy the scaffoldings. Mag-iiwan sila ng konting apoy, and then magtutusok sila ng ganyang kalaking utad lang. Para merong nangangamoy habang paalis sa mga tao. On the way home, ang karamihan sa mga nakasangadil na yan, yung ginamit nilang upuan, pagka may daraanan silang creek, river, ihahagis nila doon. Ang alin po? Yung chair na ginamit nila. Now, pag uwi nila, kung saan din naman merong tubig, doon ang first stopover ng mga nakipaglibing. Washing their hands. That is the first cleansing. Ang pangalawang cleansing nila, pagdating doon sa bahay ng patay, may malaki ng planggana doon. Nakapaglaga na sila ng guava leaves na may asin. Hindi mo kailangan i-ganun-ganun doon sa planggana. You can just tap your hands and then do this. Para hindi lahat ng dumi na nasa sa iyo, nandoon din sa Naghalo-halo na. Ganun yun. Bago sila babalik sa bahay nila. Okay. Yes. One more reminder. Hindi namin inililibing nga yung mga bata sa ganito, kahit na dyan sa sementeryo. No. Usually, they bury them near the doorstep of the house. Doorstep po? Yes. Doon lang sila. Kung ito ang pintuan, dyan lang. Or sa silong. Kasi malakas ang paniniwala nila na
although the child is gone, still they need the parental guidance. Okay. So, may ganong Kaya mas maganda raw na nasa malapit sila. Anytime they need the parents, pronto, nandun lang. Until now po, ginagawa Yes, pa rin. Okay. Talagang culture. Now, yung mga kagaya ng mga bata na nakapaglaro na nakatakbo-takbo na kung saan-saan. Opo. Yan, yung mga 5, 6, 7 taon. Let's say 7 taon at the most. Ang 7 taon, depende na sa pamilya ngayon kung saan nila ililibing. Pero noon, talagang hindi. Automatic siya. Nasa kanila na kung saan nila gustong dalhin. Pero the babies, still, ganun pa rin. Pero may case po ba, Timel, na pag nangamoy, like here po, or anyway, wala masyadong bahay, so hindi siya makakapekto sa mga tao? Hindi po. Hindi Now, kunwari, merong bagong living dito. Marami ang bisita. We will not allow you to come here. I see. Okay. Hanggang doon lang tayo sa Respect. Okay. One more reminder. Ang patay namin sa Sagada, we do not bury them in one place. Like, yung namatay sa disgrasya, yung nag-suicide, they have their own places. Those ones, they died naturally. Natural as in old age, sickness. But those who committed suicide, especially suicidal people, they need to bury them away from the eyes of everybody. So they will keep them Isolated. isolated sila, yes. Especially the mamas who dies in childbirth. Hindi pwedeng makita ng mga kababaihan yun. Those who are still bearing children. Kasi naniniwala sila na yung pagkamatay ng babae, parang may curse. I see. Kaya inilalayo sila. As much as possible, yung sila lang. Ang pagkakatindi ko naman sa mga Kristiyano is if you parang suicide ka. Kasi usually po, di ba, idadaan sa simbahan. So yung mga ganun, parang hindi yata inaalaw na makapasok or idaan sa simbahan. Kami naman dito, yun naman ang kaibahan ng Katoliko. Kami dito, bago ipasok sa simbahan, i-bless yan. Bago nila i-receive sa simbahan. Parang, kumbaga, tatanggalin muna nila whatever bad omen, bad spirit, bad, anything which is parang okay lang naman na ganun bago ipasok sa simbahan kasi diba ang simbahan is everybody's home. Eh malay mo kung merong something weak ang power niya na madamay siya. Okay. Napaka-interesting po ng kwento po niyo. Hindi po namin ito narinig sa mga vlog. I mean, sa may mga documentaries na pumupunta Siyempre, din dito. mga documentary, kasi they will ask question Certain yung gusto lang question lang. nilang Malaman. malaman. Oo. Filtered siya. Kung kung nasaan ang interest nila, doon sila Sa bagay. Totoo na nga naman. Hindi, they don't need to ask everything. They don't need to learn everything kasi they are just doing it for the sake of money. Yan lang naman. And then, para lang merong masabi na, oops, galing ako lang. Yun po ang kwento ng ating hanging coffin. Guys, look at this view. Oh, zero visibility na. Hindi kami nakapag-see of clouds kanina sa Marlboro Hills. Pinagbigyan kami dito sa accommodation. Grabe. Grabe. Napakaganda. Napakalamig din. Ang lamig na yun. Hindi kami makapag-check ng temperature kasi nawala ng internet. Lamig. Kanina, may usok. May uso kanina. Wala na. Ay, mamaya. Ang ganda. Tingnan niyo, guys. So nice. Ganda. Ang ganda-ganda naman. Visibility yarn. Oh. Grabe.
Ito lang ang room namin, oh. Oh, tapos dito yung ano mo. Ito naman ang view mo. Oh. Ano ba yan? Napakaganda. So nice! Napakalamig. Ganun mo pa. Umusog ka, ano ka dyan. Shot. Kita ba ako nyan? Ang lamig dito guys sa Sagada. Check tayo ng weather. 18 degrees Celsius, pero tingin ko parang hindi 18. Napakalamig eh. Lamig. Siguro nasa 16 yung lamig. Napakalamig. Murang lamig. Pero hindi pa yung, ito yung pinaka malamig. Nagne-negative. Negative daw dito pagka January, February. Yun. Tuloy-tuloy kasi yung pag-ulan simula dumating kami dito. Grabe. Buti nga pinagbibigyan kami pagka magtutur. Medyo tumitila. Kaso, ang nangyayari, pag nasa kalagitnaan na, bubuhos yung ulan. Kaya ang hirap mag-hike. Yeah. Pakahirap. Extra challenge. Nagpunta kami sa sa Marlboro Hills. Pwede naman siyang pang beginner. Average daw. Kasi tinanong namin doon sa kasama namin nag-hike din. Kung pwedeng pang beginner. Kasi nga hindi kami naman nag-hike talaga sa mga biyahe namin. Sabi, pwede na daw average for beginner. Kaso kinuha siguro namin yun, 1 oras at kalahati. Since hindi naman talaga kasi kami naglalakad. Kahit nag-cardio kami ng 1 buwan din bago kami pumunta dito sa Sagada kasi alam namin na maaapura yung paglakad namin dito. Talagang pagurang kasi dito sa Sagada. Pero masusulit mo pagkalakad ka ng lakad, syempre. Marami ka mapupuntahan. Kaso, pagdating namin dito sa Marlboro Hills, hindi nagpakita yung Sea of Clouds. Wala. Pero ang ganda ng sunrise. Ang ganda naman ng sunrise. Ayun, sabi nga daw, tiyempuhan daw. Pero pagka January, February, sabi nung tour guide namin, yun, matik daw yun. Talagang para daw belt. Yung buong bundok na yun, mga ilang bundok na yun, napapaligirin daw ng ulap. Ayun, sayang nga lang, hindi namin nakita yun. Pero dito sa accommodation namin, naku po, sulit na sulit. Piruin mo. Marlboro Hills 2.0. Biruin mo ang accommodation namin. Maghapon kang may Sea of Clouds. Yes. Unpredictable lang yung Sea of Clouds. Hindi mo hindi lang basta umaga. Maya-maya sisilip ka, andyan na naman. 1 oras yan. Mamaya, hapon. After 3 hours, 2 hours, andyan na naman. Ganon ka ganda yung Sea of Clouds dito. Medyo malayo lang to guys, tong accommodation namin. From town proper. Town proper. Yung sentro na tinatawag nila. Kasi, yung sentro siguro sabi kasi, 10 minutes drive away.
Pero hindi. Ay, Hindi kay pala. Google. Siguro, kung pantay-pantay yung kalsada, kung hindi rough road, tapos dire-diretso lang talaga siyang kalsada, kaya ng 10 minutes. Yeah. Pero, kami kasi, nung nagbiyahe kami, inabot din ng mga 35 minutes. Hanggang Kaya sentro, na hanggang town. mula rito. Pero Mm. pag pupunta rito, mga 25 to 30 minutes. Tricab yung sinakyan namin nun. Kaya siguro medyo mabagal din. Pero pag van, ganun din eh, di ba? Nung sinundo tayo ng Marlboro Hills. Papuntang Marlboro Hills. Oo, ganun din ang Ang sarap uminom dito, ang lamig. Hindi na kailangan ng ice. Hindi mo kailangan ng yelo. Sobrang lamig. Yeah. Ayun guys, hindi namin masyadong na-feature yung sa Marlboro kasi nga 'di ba madaling araw yung hike nun. Oo, yung hike tapos. Syempre. Ang problema, Madulas wala pa. kaming ilaw na ang ilaw lang namin, ang ilaw nung kasama namin na dala, pen light lang. Kami, phone lang ang dala namin. Buti yung tour guide namin, may isa pang dalang ilaw na medyo maliwanag. Pang talaga siya, pang hike talaga siya. Yun ang ginamit namin. Kaming dalawa, iisa lang yung ilaw namin. Tatanglawan ko pa siya. So, mabagal talaga kami. Tapos, ang nakapagpahirap talaga sa hike ay madulas, umuulan. Umulan kasi. Grabe yung dulas. Pero siguro kung summer, kaya ng mga 45 minutes talaga. Kahit kahit first time mo umakyat, kayang-kaya. Kaya kami inabot ng ganon kasi nga, nung gabi na yun, maghapon hanggang magdamag umuulan. Kaya kinabukasan, sobrang dulas. Pero may tinatawag kasi silang sawdust. Kasi ang alam ko kasing sawdust, pagkain ng aso. Dito, iba yung tinatawag nila na sawdust. Ang sawdust, yung parang dahon ng pine tree na nalalaglag. Pagka yun pala, natuyo, tapos nalaglag sa lupa, ang lambot niya. Tapos, yung aapakan mo, hindi na siya madulas. Pwede ka tumakbo. Para kang, kung alam nyo yung palay na basa. Kasi nung mga bata kami, tumatakbo kami dun eh. Sa mga palay na nababasa. Di ba, ginagawa natin laruan ng bata tayo. Ngayon, ganun yun. Kaya, pagka may sawdust na tinatawag, sabi ni tour guide namin, natutuwa ako kasi alam kong hindi ko siya masyadong maaalalayan, makakalakad kami ng maayos kasi hindi madulas. Ayun, tapos, ang mahirap pa, yung mga palusong, ang dulas talaga. Kasi, sabi nga dito, kasi sinabi ko din sa tour guide namin, ako po kasi pagka naglalakad, mas hirap ako ng palusong kaysa paahon. Yun, tama naman daw kasi, di ba, ang control ng paa natin sa katuhod, ang control ng bigat natin ay nasa paa sa katuhod. So, talagang pagpalusong, medyo mahihirapan ka. Pagpaahon kasi, hingal lang ang mo eh. Kumbaga, hingal lang yung magiging kalaban mo. Pero dito pala, medyo manipis yung hangin since mataas tayo. Yes. Yun. Yung pa yung isang kalaban pagka nag-hike. Pero sa akin, okay naman siya. Kaya naman. Kaya naman. Oo, siya nga nakaya eh. First Pati, ayun. Pagdating namin sa taas, sa may pinaka Marlboro na talaga. Iniisip din namin kung tutuloy kami ng Blue Soy, pero hindi talaga kaya. Kasi sobrang pagod na, ang sakit na ng hita, binte, tuhod, paan namin. Kasi kahapon pa kami nag-hike. Oo, kasi nagbumod-ok na kami. Nagbumod-ok falls na rin kasi kami. Yun naman, sa Bumod-ok Falls naman, sulit, napakaganda ng falls. Yung Bumod-ok Falls na yun, pinaka-mother falls dito yun. Yeah. Maraming falls dito. May Pongas Falls. Ano pa isa? Bonga. Pongas Falls. Yun naman. Ay, nakalimutan namin yung isa. Basta, meron pang isa. Pero yung pinaka-ina ng mga falls ay yung Bumod-ok. Highlight din yun ng Sagada. Kaya pagka pupunta kayo dito, siguraduhin yung pumunta kayo doon. Hindi naman din mahirap yung hike. 1 hour. Kaya nyo ng 1 hour. Pero kami kasi, inabot din kami ng 1.5. Kasama yung chismis and charis. Kwentuhan. Sige, Kwentuhan, habang naglalakad, syempre parang hindi naman ganun ka-boring yung paglalakad. Tapos ang ganda pa ng view ng talaga.
nung ano yung dadaanan, makakadaan ka pa dun sa ano nila sa community. O sa may ano sa May ano kasi siya. barangay sila dyan. May barangay kang madadaanan. Tapos Ayun. yun, Rice Terraces, hindi namin siya ganun, ano, kasi hindi pa siya Hindi panahon ng taniman. taniman. Yun yung sabi sa At anihan, oo. Mm. Tapos, ayun. Parang tapos na anihin. Yun. Tapos, sa ano naman, Bumudok Falls naman, no? Yung trek papunta doon, pwede din sa beginner. Siyempre, pwede kasi pwede sa amin eh. Ang mahirap lang, paghirap ka sa balancing. Kasi hirap ako sa balancing talaga. Medyo gumaganon ako. Pero may stick sila na ipoprovide. Oo. Tungkod. Pang ano mo. Malaking tulong Ang laki talaga ng yun. tulong nung Tungkod. tungkod na yun. Tapos, ang ano lang doon, ang mahirap lang doon, nakakatakot. Kasi yung pathway, may pathway siya. Para siyang semento. Ang mahirap doon, nakita niyo naman sa video, di ba? Yung mga ano, yung mga daan. Ang hirap doon, yung gilid mo, bangin. Yun ang mahirap doon sa Bumudok Falls. Kaya kailangan yung presence of mind mo andun talaga kasi nga, ayun, yun ang mahirap. Yun ang kabaliktaran naman ng Marlboro Hills kasi sa Marlboro Hills, wala kang iintindihin na malalaglag ka sa bangin kasi malapad. Yung tadaanan mo. Ang Bumudok Falls kasi, Parang siya Ilang- pathway lang sa gitna ilang ng centimeters terraces. ba yun? Hindi kasi ako ganun kagaling tumanche, pero mga ganito lang siya talaga. Ganyan lang yung dadaanan mo. Sakto Ayun. lang. Tapos, pagdating sa falls naman din, ayun nga, hindi kami nakaligo nga kasi nga, sobrang lakas Grabe, current sobrang ng lakas. No? Kasi nga, sobrang daw ang buhos ng ulan, kaya malakas din yung tubig. Delikado, kaya hindi na rin kami naligo. Parang naligo na rin kasi sobrang basa. Yung ano, Kahit yung kami sa far away. ng tubig, yung talsik ng tubig, kahit malayo ka, naabot. Naabutan ka. Actually, alam nyo ba, dito sa accommodation namin na 2 kilometers away, ang layo ng Bumudok, rinig yung bagsak ng tubig sa falls. Yes, ganun kalakas. Ganong kalakas. So, ayun. Saglit lang naman din kami doon. Siguro mga 1 hour lang. Nag-picture-picture lang. Kasi hindi rin naman kami makaswimming. Pero okay Ayun. lang. Enjoy naman ang view doon. Ang ganda. Kahit di ka mag-swimming, okay lang. Nakakaalis Talaga. ng stress. Pagka andun ka, tapos nakikita mo yung falls. Ay, talagang Alam niyo na, picture-picture. Ang mga Pinoy, pagka bumabiyahe, hindi pwedeng wala yung picture. Tapos yun, pagbalik namin, pagtapos ng 1 kilometer, may shuttle pwede kang mag-shuttle para hindi may ganun options kahaba. naman yun. Pagka medyo assault na yung trek na na tatahakin nyo, pwede ka nang magpasundo sa shuttle pag pwede na yung sasakyan. Ganon ginawa namin. Magkano yung bayad natin nun? 350. 350, apat na kami nun. Tatlo. Kahit Pa naman, Hindi, good for 7 yung for- ano, di ba? Oo, 4 kasama yung tour guide, tapos good for 7 pala. Yeah, 7 packs is Yun. Tapos, 700. ang mahirap lang, medyo nag-antay kami doon. Halos 1 oras din yung inantay namin kasi naghanap ng driver. Yung shuttle, wala daw. So, pero, actually, hindi naman ganun kahirap kasi ang ganda ng view. Sobrang ganda ng view. Tapos, ayun, doon nga, nagkakwentuhan kami na parang ang sarap tumira dito. Sabi ko, kung meron lang lupa, kung meron ka mag-anak, parang ang sarap tumira dito. Sabi ko, okay ako dito. Kasi dito sa Sagada, dito sa Mountain Province, basta masipag ka, hindi ka magugutom. May lupa ka, ang dami mong resources. Tapos, ayun, madali gumawa ng bahay kasi hindi ganun kamahal ang mga materialis dito kasi ang ginagamit nila dito is kahoy, sa Dito kayero, lang, ang outer. tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang. Kung may karpentero kang kamag-anak, walang problema. Hindi ka nang provide ng labor. Kaya, buhay na buhay sila dito. Ayun. Tapos, after nun, ano pa bang inano natin? Yung
Ano pa ba? Ayun, kinabukasan na nga nun, yung nag-Marlboro Hills na kami. Tapos after ng Marlboro Hills namin, kain lang kami. Sabak na naman kami. Alam niyo kung ano naman. Eco Valley. Ang Eco Valley na tour, yun nga yung yung cemetery lang nila hanggang hanging coffin lang. Ayun, yun lang. Talaga, cemetery talaga na Oo. Yun, bali, kasi yun, dalawa yung tour na yun. Dalawa pagpipilian mo. Eco Valley or Paitokan Walk. Yung Paitokan Walk kasi, 3 oras pa. Kasi after hanging coffin, mag-hike ka pa ulit papunta sa yung gumagawa ng parang kung paano ba ginagawa yung kape? Tama ba? May coffee farm. Ayun, coffee farm. Tapos parang may dadaanan din na falls. Underground river. Hindi ako sure kung kung anong falls o basta yun. Yun yung Paitokan. Hindi namin siya in-avail, guys. Oo. Kasi parang nagmamadali na rin kami. Oo. Saka pata na rin yung katawan namin. Pata, ibig sabihin ay nanlalata. Ayun. Kasi yung kasama din namin, check out na siya. Pauwi na kasi siya sa Leyte. So, talagang nagmadali na rin kami. Kaya hindi na rin namin pinilit. Ayun. Dito kasi sa Sagada, alam nyo, excuse me, kailangan mga 5 days siguro para mapuntahan mo lahat. Masulit mo. Kasi ang daming mapupuntahan dito. Sobra. Ang daming mapupuntahan. Ang daming resto na makakainan. Yun nga lang, medyo sila magluto dito. Masasarap magluto pero medyo pricey. Yun lang talaga. Yun ang medyo Kasi syempre, malayo sila, di ba? Yung resources ng pagkain is inaano pa nila talaga. Oo, malayo sila. Saka, yun talaga yung binabayaran kasi yun yung hanap buhay ng mga tao dito. Tulong na din natin yun. Saka sulit naman yung pagkain. Masarap. Sobrang sarap. Sarap sila magluto. Lokana. Tawag dito? Malasa. Sobrang lalasa ng karne nila. Parang native na luto talaga ng malambot. Province ng Sobrang lambot. Kanina, kumain kami ng bulalo. Sobrang lambot. Ako kasi hindi ako maano sa baka. Kasi, ewan ko ba, naaangguhan ako Pero yung natikman ko dito na bulalo, siya, napakalambot niya, walang anggo. Ayun. Tapos pa pang pinuntahan natin na una. Ayun, yung unang araw pala namin, guys, nakalimutan ko na. Pasensya na kayo, labo-labo na Yeah, kwentuhan lang tayo. Oo, kwentuhan lang tayo. Hindi na in order yung nagawa namin pag-reaction video Kasi kung ano lang yung masabi talaga namin. Alam nyo ba, nung pagpunta namin dito, halos inabot kami ng 14 hours talaga. Kasi, nasiraan yung Coda Lines. Actually, commute talaga kami. Bus. Cubao to Sagada. Coda Lines yon nasa may, HM? HM Transport. Yun, HM Transport. Tapos, pagdating ng Pampanga, nasiraan kami. Halos 2 oras din kami nakastuck doon. Na sana, binabaybay na din namin. Mas maaga sana kami nakarating. Kasi nakarating kami 10 a.m. na. 10 a.m. na kami nakarating or 11. Ganun na kami nakarating dito. Tapos, ayun nga, nasira daw yung belt ng bus. Kaya, ayun, ang ginawa ay nag-order pa. Hinintay pa. Galing din. Nag-order pa ng Cubao. Pinapunta pa sa may Pampanga. Kaya ang pag-aantay namin ay 2 oras halos. Ayun, tapos, sa biyahe, kung mahilungin kayo, uminom kayo ng Bonamine. Kasi sobrang paikot-ikot talaga. Ganun ka. Pag makakatulog ko sa bus, ako nga nakaganto Nakagano na ako Kasi sobrang talaga, paikot-ikot talaga siya. Yung daan dito, alam niyo naman, di ba, Cordillera. Talagang puro bundok yung mga sharp curve ba. At syempre, samahan ng dasal kasi nga, mahirap yung daan. Ipagdasal yung driver. Ayun. Pero sanay na kaming mag-commute. Lahat ng biyahe namin, puro commute kami. Kasi nga, wala namang kami sasakyan.
ayun. Okay naman siya. Smooth naman, after smooth nun. naman. Kasi dyan na kami sa town. Ayun. Diretso na kami ng tourist center. Diretso kayo doon. Tapos, meron naman kami. May step 1, step 2, step 3. Yung step 1, Ika-guide naman kayo. sulat nyo yung pangalan nyo. Tapos yun, step 2, payment na. Magkano yung payment na? 100 each eh. Depende sa days na itatagal mo Oo, dito. yun. Depende sa days. Tapos, step 3, may orientation. Bongga. There's mga activities na. Ayun. Tapos, Andito. may bibigay silang leaflet sa inyo. Nandun lahat. Prices. Nakukontakin yung mga tour guides. Yung mga nakarehistrong tour guide sa kanila. Tapos, lahat ng tourist spot. Pero, guys, ngayong September kasi, sarado ang Sumaging Cave. Ang alternative ng Sumaging Cave ay yung ano yun, Balangaan. Balangaan. Basta isang cave din. Basta sounds like ganun na. Hindi namin masyadong natandaan. Kasi sabi, for rejuvenation ba? Yung ganun. Oo. Kaya, pero wala din talaga kaming balak magpunta ng Sumaging Cave. Kasi hindi para sa amin ang Sumaging Cave. Stream na yun. Hindi guys, totoo lang yun. Totoo. Hindi lahat carry yung Sumaging Cave. Pang-extreme talaga siya. Kahit sabihin mo na pang beginner. Kasi hindi siya pang senior, guys. nakapunta na ako doon. Year 2014 or 2015. Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko talaga kinayang bumaba doon sa nakakapanghinayang, pero kasi kung hindi mo na kaya, ba't itutuloy mo pa, di ba? At least nakarating ka doon, di ba? Kung hindi mo kaya, marami namang ibang mapupuntahan. Mag-hike ka. Mahirap talaga mag-cave. Mahirap talaga. Ayun, pero kung pang adventure ka talaga at gusto mo yung ganun, kumuha ko na Sumaging Cave. Maganda talaga. Sobrang ganda. Tapos may traverse pa sila na sinasabi. Yung magmumula ka ata sa Lumyang Cave. Hindi ako sure kung Lumyang Cave yun. Traverse ang tawag nila. Ang entrance nyo ay Lumyang Cave. Connection Cave pa. Connecting Cave o connection. Basta yun. Tapos ang labas nyo ay Sumaging Cave na. So yung tour daw na yun, aabutin daw ng mga 5 oras. Ganong katagal. So, diabetic. Paano pagka ang nangyari sa akin ay nag-hypoglycemic ako sa loob, 'di ba? Mahirap. Kaya nagpapas talaga kami doon. Wala na sa mga physically fit talaga. 'Yon. Bawal sa may comorbid. Pero depende din sa inyo kung malakas loob nyo. Maganda yung nasusubukan din naman talaga. Tapos yun, after nun, balik na ulit tayo doon, no? After nun, step 4, yun ang pinakamaganda, may insurance. Di ba, B? Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng pinuntahan namin, dito kami na-amaze kasi may insurance. Madalang yung nag-aalok ng insurance. Ang ganda din ng sakop ng insurance nila kasi, may pag-death, 100K. Madaki-laki rin, di ba? Tapos, hindi mo naman hihilingin na syempre ganun. Pero, yung mga minor, injury, meron din, malaki din yung bayad. Hindi lang namin na-videohan o hindi lang namin masyadong matandaan kasi. Yung, kasi, pagod na rin kami nun. Pagod na rin kami. Tapos, alam mo yung gusto nang matulog. Kaya, medyo preoccupied na. Basta may insurance siya. Basta natandaan ko kasi doon, pag namatay ka, may pag-death, 100K, yun yung nabasa kong natandaan, na-absorb ng utak. Siyempre, hindi mo naman yun, di ba? Ayun, tapos, ayun nga. Tapos, may nakilala kaming new friend doon. Doon sa ino-orient na kami, may nakilala na kaming new kasi friend. Kasi pagsasama-samahin kayo doon sa orientation. Sama-sama. Siyempre, para isang lecture na lang, di ba? Mahirap yun pag isa-isa, di ba? Ayun, kasi ang balak namin talaga, maghanap ng kasama. Bakit?
mahal ang tour dito. Yes. Mahal By group ang talaga. by group Kailangan talaga. by group. Kasi ang isang tour dito, magbabayad ka ng 1K, kapera pa yung shuttle. Ang pinakamura is 300. 300 Eco Valley. Yun ang pinakamura. Yun ang pinakamura. Pero meron din naman yung mga hindi na kailangan ng tour guide. Oo. Na kahit anong service mo na lang na ano. Ang hindi Tutok-tok kailangan ka ng na lang. hindi kailangan ng tour guide, yung Pogo viewpoint. Yung Oh, mga yan. restaurant na ano dito. Ano yung sinasabi mo? Isang wow? Wow cafe by the clouds. Baligtad na. Tapos, sinakilala namin na bagong friend namin. Kasi nga, kumbaga, humanap na kami ng kukontratahin na nakakasama namin sa tour. Kasi, syempre, kahit sino naman, di ba, gustong makatipid. Ayaw natin ng, Budget lang tayo. Budget lang. Budget meal lang tayo, no? Edi yun. 5 kasi kami doon. Kaso, yung dalawa, 1 day lang daw sila. Magbabagyo lang sila. Pero, parang trip nila, sige, tuloy na tayo ng Sagada. So, 1 day lang sila. Hindi namin sila naaya. Ang naaya namin yung isa lang. So, 3 lang kami. Sakto. Yung kasama namin na yun, wala pang accommodation. Kaya ang nangyari, kami kasi, lang siya. naka-check-in na tayo, di ba? Sumama na siya sa amin. Since wala namang masyadong turista kasi nga weekdays, tapos hindi peak season, syempre may available dito. Dito din sa amin siya. Yun nga lang, medyo malayo dito. Sa Bangaan pa kami. Yun nga, sabi ko nga kanina, di ba, mga 30 minutes, ganon. Pero sulit talaga dito, guys. Pero, malayo. Yung Sea of Clouds dito, sobrang bonggang-bongga talaga. Pwede kang magluto. Sobrang bait ng may-ari. Type dito. As in, sobrang bait ng may-ari. Wala kang masabi talaga. Sobrang sulit yung 500 per night. Per day na yan, per day na. Kasi libre yung luto. Ano pa ba? Libreng kape. Andy Saan ka pa, Coffee. diba? Andy Coffee. Hanggang matapos ang stay mo dito, hanggang mag-check out ka. Ano bahala kung lalaklakin mo isang thermos. Tapos, may sarili kayong CR. Yes. Kasi yung Dito napili lang. namin na room. Excuse me. Ito sa rooftop. Rooftop. Kasi andito nga yung Sea of Clouds. Highlights Ayan, nitong- may mga ulap. Actually, may mga ulap medyo dito. So, ang ganda dito. hindi guys. masyadong, hindi siya masyadong nakita. Kanina, sobrang ganda talaga. Makikita yun sa mga videos. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, no? Diba? Parang nakikipagkwentuhan lang talaga ako. Ayun, tapos, yung may-ari nitong, accommodation, meron din sila sa Baguio. Yes. Ganon din yung price. Tawag namin dito? yung Facebook page nila. Yun. Nakalagay naman dyan Ah. yung Facebook page, tapos yung contact number. Para kung sakaling gusto nyo, go. Kasi alam nyo, kung gusto nyo lang mag-relax, kung gusto nyo lang Sagada na chill lang, dito kayo. Kasi merong mga pumupunta talaga sa Sagada na nag-chill lang. Yung siguro yung mga work at home. Pwede kang magtrabaho dito kasi ang lakas ng internet. Oo. Lakas. Ang bilis. Ang bilis ng net dito. Madalang din naman mawalan. Nawawalan siya pagka mga 15 minutes, 30 minutes, pero madalang naman daw mangyari. Ayun. Yes. Kinikwento nga ni nanay, may nagstay daw dito ng 1 month. Siguro ako, baka yun. Talagang na-inlove sa Sea of Naka-work at Clouds. home yun. Oo, na-inlove yun dito. Kaya hindi hindi makaalis-alis. Yes. Ngayon, kung gusto niyo pinagsawa yung talaga sarili. na chill lang, gusto niyo mag-relax lang, ayaw niyo mag-hike, pero gusto niyo makakita ng Sea of Clouds araw-araw, anytime, pagising mo, yeah. tanghali, hapon, medyo paggabi, dito ka na. Meron. Sa Sea of Clouds viewing talaga. Panalo.